Grade 5. EPP, unang terminong pangsusulit. Agriculture and Fishery Arts, mga paraan ng pag-aani. Ano ang ibig sabihin ng pag-aani? A. Pagtitilig, B. Pagtatanim, C. Paglalagay ng abono sa lupa, D. Pagkuha ng hinog o gustong gulang na ani. Ang tamang sagot ay letter D. Pagkuha ng hinog o gustong gulang na ani. Aling palatandaan ang nagpapakitang maaari na anihin ang isang tanim? A. Husto na ang gulang nito, B. Dunti pa ang murang bunga nito, C. Bagong sibol pa lamang ang tanim, D. Wala pang nabubuong bunga sa halaman. Ang tamang sagot ay letter A. Husto na ang gulang nito. Aanihin na ang petchay. Ano ang dapat niyang gawin upang hindi masira ang tanim? A. Hilahin, B. Putulin sa puno, C. Ipagsak sa lupa ang petchay, D. Tapakan muna mga dahon bago kunin. Ang tamang sagot ay letter B. Putulin sa puno. Aanihin ni Carlo ang kamote. Aling paraan ang pinakaligtas sa mga ugat? A. Pitasin, B. Putulin ang dahon, C. Hilahin ng buong lakas, D. Duwagan ang lupa at hukayin na maingat. Ang tamang sagot ay letter D. Duwagan ang lupa at hukayin na maingat. Magkakaiba ang tanim na aanihin sa gulayan. Alin ang pinakamahusay na plano? A. Anihin lahat, B. Pitasin ang makita, C. Suriin ang gulang, ihanda ang gamit at anihin ng maingat, D. Anihin lahat kahit hilaw, gumamit ng maruming gamit at ihagis ang ani sa sako. Ang tamang sagot ay letter C. Suriin ang gulang, ihanda ang gamit at anihin ng maingat. Agriculture and Fishery Arts, pag-iimbak at pangangalaga ng ani. Anong tawag sa paghihiwalay ng ani ayon sa laki at kalidad? A. Ani, B. Pag-uuri, C. Pagtitilik, D. Muling pagtatanim ng buto. Ang tamang sagot ay letter B. Pag-uuri. May kamatis na may pasa sa bagong ani. Ano ang dapat gawin? A. Ihiwalay ito, B. Isiksik ito sa ilalim, C. Ihalo ito sa maayos na kamatis, D. Itago ito sa gitna upang hindi mapansin. Ang tamang sagot ay letter A. Ihiwalay ito. Katatapos lamang anihin ng palay, anong wastong gawin bago ito itago na matagal? A. Pasain, B. Isako agad, C. Patuyuin at ilagay sa malinis at tuyong sisidlan, D. Itago ng basa sa selyadong sisidlan sa madilim na sulok. Ang tamang sagot ay letter C. Patuyuin at ilagay sa malinis at tuyong sisidlan. Paano dapat dalhin ang mga hinog na kamatis mula sa taniman? A. Ibulsa, B. Ilagay sa mababaw at malinis na kaing, C. Isiksik sa sako at itali ng mahigpit, D. Ihagis sa sasakyan at patungan na magbigat na anis. Ang tamang sagot ay letter B. Ilagay sa mababaw at malinis na kaing. Pinatuyo ni Rani ang butil, inalis ang may sira, at inilagay ang maayos na ani sa malinis at tuyong sisiglan. Alin ang wastong pagsusuri? A. Wasto ang plano, B. Mali dahil dapat basain ang butil, C. Mali dahil dapat pagsamahin ng maayos at sira, D. Mali dahil dapat itago agad ang butil kahit mamasa-masa. Ang tamang sagot ay letter A. Wasto ang plano. Agriculture and Fishery Arts, wastong pagbebenta ng ani. Alin ang mabuting batayan sa pagtatakda ng presyo ng ani? A. Hula, B. Gastos at kalidad ng ani, C. Kulay ng damit ng nagtitinda, D. Dami ng kaibigang dumadaan sa pwesto. Ang tamang sagot ay letter B. Gastos at kalidad ng ani. Paano dapat ihanda ang mga gulay bago ipagbili? A. Itago, B. Paghaluin lahat, C.
Linisin, puliin at tagyan ng malinaw na presyo. D. Idilay ito matagal at isama ang mga bulok sa maayos. Ang tamang sagot ay letter C. Linisin, uriin at lagyan ng malinaw na presyo. Bumili ang isang mamimili ng gulay na nagkakahalaga ng 63 pesos at nagbayad ng 100 pesos. Magkano ang sukli? A. 37 pesos, B. 137 pesos, C. 163 pesos, D. 6,300. Ang tamang sagot ay letter A. 37 pesos. May napansin bulok na kamatis ang mamimili. Anong gustong gawin ng nagtitinda? A. Itago, B. Alisan or alisin at palitan, C. Ibenta pa rin ng palihim, D. Ilagay sa ilalim at singilin na mas mahal. Ang tamang sagot ay letter B. Alisin at palitan. Gumamit si Mara ng tumpak na timbangan, malinaw na presyo at tamang sukli, alin ang wastong pagsusuri. A. Mali, B. Kulang ang presyo, C. Hindi patas sa mamimili, D. Wasto sapagkat tumpak ang timbang, malinaw ang presyo at tama ang sukli. Ang tamang sagot ay letter D. Wasto sapagkat tumpak ang timbang, malinaw ang presyo at tama ang sukli. Agriculture and Fishery Arts, pagtutuos ng kinita at tubo. Haling formula ang ginagamit sa pagkuha ng tubo. A. Benta minus gastos, B. Benta plus gastusin, C. Dami times presyo plus gastos, D. Benta plus puhunan plus lahat ng gastusin. Ang tamang sagot ay letter A. Benta minus gastos. Sa spreadsheet, nasa B2 ang kabuang benta at nasa C2 ang gastos. Alin ang wastong formula para sa tubo? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? Ang tamang sagot ay letter D. Equals B2 minus C2 upang makuha ang tubo. Ang kabuang benta ay 900 pesos at ang lahat ng gastos ay 560 pesos. Magkano ang tubo? A. 34 pesos, B. 160 pesos, C. 340 pesos, D. 1,460 pesos. Ang tamang sagot ay letter C. 340 pesos. Nakapagbenta ng 24 kaing sa halagang 50 pesos bawat isa. Kung 775 pesos ang kabuang gastos, magkano ang tubo? A. 25 pesos, B. 375 pesos, C. 400 pesos, D. 425 pesos. Ang tamang sagot ay letter D. 425 pesos. Nasa spreadsheet ang 1,500 pesos na benta at 980 pesos na gastos. Gumamit si Leo ng addition at nakuhang 2,480 pesos na tubo. Alin ang wastong pagsusuri? A. Tama, B. Mali, ibawas ang gastos upang makuha 520 pesos na tubo, C. Tama, dahil pinagsasama ang kabuuang benta at lahat ng gastos, D. Mali, ngunit dapat i-multiply ang benta at gastos upang makuhang wastong tubo. Ang tamang sagot ay letter B. Mali. Ibawas ang gastos upang makuha ang 520 pesos na tubo. Information and Communications Technology, Ligtas at Responsableng Email. Ano ang email? A. Laro, B. Larawan, C. Nakalimpag na liham, D. Elektronikong mensaheng ipinadadala sa internet. Ang tamang sagot ay letter D. Elektronikong mensaheng ipinadadala sa internet. Saang kahon inilalagay ang email address ng pangunahing tatanggap A2, BCC, CBCC, D. Subject?
Ang tamang sagot ay letter A, 2. Saang bahagi inilalagay ang maikling paksa ng mensahe? A. 2, B. C, C. Subject, D. Attachment. Ang tamang sagot ay letter C, subject. Aling icon ang karaniwang ginagamit upang maglakip ng file sa email? A. X, B. CC, C. Send, D. Paperclip o attach files. Ang tamang sagot ay letter D, paperclip o attach files. Ano ang naitutulong ng BCC kapag nagpapadala sa maraming tao? A. Itinatago ang address ng ibang tatanggap. B. Automatikong binabawang laman ng mensahe. C. Pinapakita sa lahat ang password na nagpadala. D. Inilalathala sa internet ang bawat address ng tatanggap. Ang tamang sagot ay letter A. Itinatago ang address ng ibang tatanggap. Alin ang katanian ng isang ligtas na password? A. 1, 2, 3, 4. B. Lihim at mahirap hulaan. C. Pangalan at kaarawan lamang. D. Parehong password na ibinibigay sa lahat. Ang tamang sagot ay letter B. Lihim at mahirap hulaan. Alin ang wastong pagkakasunod-sunod sa pagpapadala ng email? A. Compose, send. B. Send. 2. Mensahe. 3. Compose. 2. Subject. Mensahe. Suriin. Send. D. Send. Attachment. Burahin ng paksa. Isulat ang tatanggap. Ang tamang sagot ay letter C. Compose. 2. Subject. Mensahe. Suriin. Send. Bago pindutin ang send, ano ang dapat gawin sa address ng tatanggap? A. Suriin muna. B. Ipadala agad ng hindi tinitignan. C. Palitan ng address ng hindi kilalang tao. D. I-post muna sa pampublikong group chat para masuri ng lahat. Ang tamang sagot ay letter A. Suriin muna. Naipadala ni Bea ang mensahe, ngunit nakalimutan niya ang takda para ring kalakip. Ano ang nararapat niyang gawin? A. Manahimik. B. Isisi sa kaklase. C. Magpadala ng paumanhin. At ilakip ang tamang file. D. Magpadala ng maraming mensaheng walang paksa at walang kalakip. Ang tamang sagot ay letter C. Magpadala ng paumanhin at ilakip ang tamang file. May email mula sa hindi kilalang tao na humihingi ng password at nagpapapindot ng link. Ano ang dapat gawin? A. Sagutin. B. Huwag i-click, i-report sa guro ang nakatatanda. C. Ibigay ang password at hintayin ang susunod na utos. D. Buksan ang link, ilagay ang datos at ipasa sa mga kaibigan. Ang tamang sagot ay letter B. Huwag i-click, i-report sa guro ang nakatatanda. Alin ang magalang at malinaw na panimula ng email sa guro? A. Hoy. B. Pasa. C. Magandang araw po, Ginang Reyes. D. Ipasa mo agad ang sagot ko dahil nagmamadali ako. Ang tamang sagot kay letter C. Magandang araw po, Ginang Reyes. Magpapadala ang klase sa maraming magulang. Ngunit kailangan manatiling pribado ang kanilang mga address. Ano ang gagawin? A. Gamitin ang BCC sa paggabay ng guro. B. Ilagay ang lahat ng address sa pampublikong post. C. Ibahagi muna ang address ng bawat magulang sa klase. D. Ipadala sa lahat ng listahan ng address bago ang mensahe. Ang tamang sagot ay letter A. Gamitin ang BCC sa paggabay ng guro. Gumamit si Omar ng pampublikong computer upang mag-email. Anong dapat niyang gawin pagkatapos? A. Umalis. B. Mag-sign out. C. Iwan ang buksan ng account. D. Isip ang password para sa susunod na gagamit.
Ang tamang sagot ay letter B, mag-sign out. May kalakip na file mula sa hindi kilalang nagpadala. Ano ang pinakaligtas na gawin? A. Buksan. B. I-download agad. C. Ipasa sa mga kaklase. D. Huwag buksan at i-report sa nakatatanda. Ang tamang sagot ay letter D. Huwag buksan at report sa nakatatanda. Napansin ni Liza na mali ng isang letra ang address ng tatanggap. Ano ang dapat niyang gawin? A. Hayaan. B. Pindutin ang send. C. Tama ang address at suliin muli bago isend. D. Padala sa maling address at ibahagi rin ang pribadong file. Ang tamang sagot ay letter C. Itama ang address at suriin muli bago isend. Nakatanggap si June na magalang na paalala mula sa guro. Alin ang responsable ang tugon? A. Sin. B. Bahala ka. C. Huwag mo akong utusan. D. Salamat po sa paalala. Susundin ko po ito. Ang tamang sagot ay letter D. Salamat po sa paalala. Susundin ko po ito. Isinulat ni Mia sa email ang kanyang password upang patunayang siya ang nagpadala. Alin ang mas tuwang pagsusuri? A. Ayos na. B. Alisin ang password, hindi ito dapat ipinabahagi. C. Padala rin ang password sa lahat ng kaklase upang malaman nila. D. Panatilihin ang password sa mensahe at itagdag pa ang ibang pribadong datos. Ang tamang sagot ay letter B. Alisin ang password, hindi ito dapat ipinabahagi. Alin ang pinakamahusay na email para sa pagpapasa ng proyekto? A. May tamang tatanggap, paksa, magalang na mensahe at wastong kalakip. B. May paksa ngunit walang tatanggap, walang pagbati at hindi mabuksang kalakip. C. May maling tatanggap, walang paksa, padalos-dalos na mensahe at lihim na password. D. May maraming hindi kilalang tatanggap, pribadong datos, mapanakit na salita at kahina-hinalang link. Ang tamang sagot ay letter A. May tamang tatanggap, paksa, magalang na mensahe at wastong kalakip. Ang mensahe ay mula sa hindi kilalang address, nagmamadali at humihingi ng password upang makuha raw ang premyo. Anong pinakamahusay na pasya? A. Totoo ito. B. Buksan muna ang link. C. Malamang phishing, huwag sagutin at report agad. D. Ligtas ito dahil lahat ng mensaheng may premyo ay dapat paniwalaan at sagutin. Ang tamang sagot ay letter C. Malamang phishing, huwag sagutin at report agad. For the last question, ayun ang pinakamahusay na checklist bago magpadala ng email. I-send agad. B. To at mensahe. C. Subject, mensahe at larawan. D. Tamang tatanggap, malinaw na paksa, magalang na mensahe, wastong kalakip at huling pagsusuri. Ang tamang sagot ay letter D. Tamang tatanggap, malinaw na paksa, magalang na mensahe, wastong kalakip at huling pagsusuri.